Hindi ko, walang responsibilidad ba? Okay. Hi, guys. Wait lang. Kakarating ko lang galing labas. At as in literal, kakapasok ko lang ulit ng bahay. Pero, wait lang. Kumuha ko ng gamot. Wala, andito ko sali. Magbubook haul ako ngayon. Dahil, wala, trip ko lang. Hindi. Kasi, finally, nagawa ko na yung pinoprocrastinate ko. Ang tagal na, siguro 1 year kong ang tawag dito, iniusod ng iniusod. Pinocrastinate talaga. Kasi, wala, laga kasi walang oras, ganito, ganyan. Siguro tamad lang ako. Anyway, siguro 2 years ago, sumali ako sa isang background muna tayo, no? Para intindihin nyo kung bakit meron akong ganito kadaming libro. Ilan din siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na books. Tapos yung isa dito free nila. Bale, sumali ako 2 years ago sa isang book club. Bale, makukonsider ko siyang book club, pero hindi kami nagkikita-kita. Para siyang, kung gusto ko umattend, pwede ako umattend, ganun ba? Then, ayun, every 2 months, ganun, dapat magpapadala sila sa'yo ng flyer. Tapos parang dun ka pipili ng libro mo na gusto mong bilhin para bang to make sure na for that month may babasahin ka. Ayun yung isang option. Tapos yung padalawang option is parang meron doong isang grupo kung saan pwede ka nga mag-attend sa mga book discussion nila. To make the long story short, dinadating nga sa bahay yung parang flyer, tapos hindi ako nakakapili. So, sila ang pumipili para sa akin. And twice na nangyari na yung librong pinadala nila, meron na ako nun. Pero hindi ko sila masisisi kasi kasalanan ko naman talaga kasi hindi nga ako nag-check. Hindi ko chine-check yung flyer. To the point, sabi ko, tama na kasi natambakan ako ng libro na babasahin. To the point na kada pupunta ako ng ibang bookstore, kahit gusto ko silang bilhin, tinitiis ko talaga kasi sa isip ko, tatambak lang. Parang dadagdag sila sa mga dapat ko pang basahin. So ito, pumunta nga ako doon. Bali for this month, dinatnan ulit ako ng libro sa bahay. So sabi ko na lang, meron na ako niyan. So sabi, kasi hindi ko gusto yung libro dumating. Hindi nagdahilan na lang ako, sorry. And then, sabi ko nga, meron ako niyan, pwede ko pang paltan. Pinapalitan nila. So, it took me like 30 minutes bago makapili ng dalawang books nakahalik dun sa dumating sa bahay. And ang napili ko, una, actually, kakunti lang yung choices nila for this month. So, parang napilitan lang ako. Wala akong choice kasi more on thriller yung mga books na nandun. Hindi ako mahilig sa thriller. Wala sila ba ng option, section ng like self-development, mga psychology stuff na book. Wala silang ganun. So parang puro rom-com, mga ganun lang. Una ko napili. Hindi ko siya napili. Kundi dahil na itong book ni Felicia Kingsley, at hindi ko man lang binasa yung pinaka storyline niya kasi nagbasa lang ako kasi doon sa author, yung babaeng ito, nakabasa na ako ng siguro 2 libro niya, and ang ano niya magsulat, parang ang light lang. Yung ganun, pwede mo siyang basahin ng dire-diretso ba? Na-explain ko ba ng ayos? Basta pinili ko siya dahil kilala ko yung author. Yun lang. Then padalawa, dahil wala nga akong magpapilian, nakita ko to, itong galaring katabang librong to, na, it's, by the way, Italian lahat na librong to. Disclaimer lang. And nakita ko to, nag-trending to sa TikTok, sa BookTok, and then yun, sabi ko, hindi ko na-expect actually na mahanap ko siya today, kasi hindi naman ako more on fantasy na libro. Pero wala, na-curious lang ako dun sa pinaka-storyline niya sa likod. And yeah, try natin. And after that,
yun, at this point, di napalitan ko na nga yung 2 libro na dumating sa bahay. Nakapili na ako ng 2. So, dapat tama na. Then, naisipan ko, sabi ko, i-close ko na lang kaya yung contract ko sa kanila. I mean, hindi na ako, in short, ayoko na nadatan ako sa bahay ng libro. Yung para bagang gusto ko na lang na whenever gusto ko na ulit bumili, bibili na lang ako, yung ganun. Hindi na yung monthly dadatan ako ng flyer, kailangan ko pa pumili, yung ganun. So, dahil mabait yung nasa cashier, sinabi ko sa kanya, sabi ko, pwede bang i-close na lang yung contract, and then, ganun, sabi niya, to close the contract, dapat nakasampu daw akong books na nabili within that year. Yung whole contract na yon. Sabi niya, kulang pa daw ng 3. So, totally, sa buong taon, nakabili na ako ng 7, di ba? And then, sabi ko, kita niya na nahirapan talaga ako mamili kanina doon. Kaya sabi ko, pwede mo ba akong tulungan kung paano kung anong libro, kung may recommendation ka bang books, ganun ba? And then yun, sabi niya, una niya sinadjust sa akin is this one. Na ito, noong bago ko mahanap yung 2 kanina, na alam niyo pag pumasok kayo sa bookstore tapos parang tinatawag ko yun ng libro, ito, kanina pagpasok ko pa lang, pero ewan ko, hindi ko siya naisipang bilhin agad, basta sabi ko, naku-curious ako, tapos kinuha ko, medyo pricey siya. Kaya sabi ko, hindi na lang, wag na lang, hanap na tayo ng mas mura, ganon. Then after that, ito yung una niya sinadjust. So sabi ko siguro kailangan ko talagang basahin. Ewan ko. And yeah, kaya kinuha ko siya. So balik ko lang na lang ng 2, no? And then, pero 3 pa to. Lang, resibo yun. 3 pa to. Sinadjust niya is this one. Light lang siguro siya. Hindi ko alam kung light yung storyline niya, whatever. Pero sabi niya, parang gusto rin niya daw basahin. So, sabi niya, suggest niya daw sa akin. Then, try ko daw. Then, if ever daw magkita kami, pag-usapan daw natin kasi balak na daw basahin. So, ito, book siya ni Sanaka Hiragi. Parang Japanese, no? Yun. And then, another book, isa siyang, anong tawag doon kapag yung may number 1, number 2, number 3, sequel ba? Na libro, mga books na ganun. Basta, ito. If familiar kayo dito sa author na to, si Toshikatsu Kawaguchi. Yon. Para siyang isang sequel na libro. Tapos yung title niya, if I may translate it in English, is While the Coffee is Still Hot, Finché il caffè è caldo. Then yung storyline niya sa likod, para lang nakasulat dito ay nasa loob ka ng, to summarize, so, sa parang nasa loob ka na isang cafeteria, isang cafe, tapos may isang table lang na para sa'yo doon. Tapos iintay mo na iserve sa'yo yung coffee, and then once na dumating yung kape sa table mo, pwede mong pwede mo maranasan ulit yung isang moment ng buhay mo na pinakamahalaga sa'yo. Pero ang isang rules lang, habang mararanasan mo ulit yung pinaka-importanting bagay sa'yo is, wag dapat lumamig yung kape mo. Kaya yung title niyan Tagalog is, habang mainit pa yung kape. And knowing me, kung hindi nyo alam pa, addict na addict ako sa kape. So, ayun yung isa sa mga reason ko. Tapos, nakaka-intriga talaga yung storyline niya, nakasulat sa likod. Then, sinabi din naman ni ate doon sa cashier na, medyo supernatural daw yung storyline. And wala. Try ko lang. Then, after that, lastly, but not the least, na magbabayad na ako, well, yung cost nito lahat is 61 euro. And, to think about it, medyo parang pricey siya for 5 books. Pero, alam nyo ba, feeling ko worth it in somehow kasi at least hindi ko naiisipin na every month may darating sa akin na flyer, na every month kailangan ko magbayad ng ganito, kailangan ko
mag-submit sa kanila ng mga title na gusto ko basahin, yung gano'n. Hindi ko, walang responsibilidad ba. So, it's okay. And then, lastly, naputol yung video natin. Lastly, hindi ko alam kung ano, sabi niya, for this month daw, free yung isang libro. And guess which one? Napakita ko na. Ang talino ko talaga mag-video. Anyway, it's a Colleen Hoover book. One of my favorite na author. And actually, to be honest, I got this in English. Regalo sa akin ng kuya. And it's very deep, yung title. I might reread it in Italian. Kasi, niregalo yan. Ang gagawin natin. So, yun lang. Napakagulo ng book haul na to. And as usual, let's see kung i-upload ko. Bear with me, please. And yun lang. Thank you. God bless. See you on to the next one.